some point. But there's a difference between being difficult when you're under pressure and being difficult at all times. Hindi ba't nakapapagod ang may kasamang sa araw-araw na lang ay may nasasabing nakasisira ng ating mood? Maaga pa lang, may kaaway na, may kinaiinisan na, may pinipintasan na, at may pinoproblema. Mga taong ipinaglihiyata sa sama ng loob, lagi na lang umiiyak. Parang ang buong universe ay nagkaisa para palungkutin sila, para masaktan sila. There are those people who are very, very difficult to deal with. Ngayong araw na ito yung ating pag-uusapan, but before we continue, let us pray. Father, we thank you for this another opportunity na kami ay makarinig ng iyong salita, na kami ay matuto, Panginoon kong Diyos, sa mga aral na ibabahagi mo ngayon sa amin. Dalangin po namin, dakilang Diyos, na kung ano man po ang iyong mga patatabang mensahe ay maging daan upang kami ay maging maayos sa aming mga pamumuhay, upang maging maayos ang aming mga relasyon sa aming kapwa. Nawa, Lord, sa aming mga pag-aaral na ito, sa pag-aaral po namin ngayong mga sandaling ito, Lord, ay makita po namin ang aming mga sarili upang nang sa gayon, dakilang Diyos, ay mabago mo kami. Upang kami, Panginoon kong Diyos, ay maging lalong maging karapat-dapat sa inyong harapan. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa inyong pakikislahok sa amin. Hinihiling ko po ang iyong abang lingkod ay itago mo sa iyong likuran at ang iyong katotohanan ay maihayag ng walang labis at walang kulang. Panginoon, ang lahat mo ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lang namin ibinabalik in Jesus' mighty name. Amen. So, ang ating pag-uusapan is how to deal with difficult people. Yung mga taong napakahirap na pakisamahan. Mga taong ang hirap tansyahin. Ang hirap pakibagayan. Ang ganito mga tao ay nasa kahit saan. They are everywhere. We can find them on the road, at work, in the grocery line, at public transport, and even in our own home. We can find them, sabihin na natin, for instance, sa mga pilahan sa isang grocery store or sa isang tindahan na nakikipag-away dahil sa mabagal ang pag-usad ng pila. Kinagagalitan ng katabi halimbawa sa jeep dahil nadidigitan siya. Nagmamaktol dahil sa nagulo ang buhok, dala ng malakas na hangin sa kalsada. Ano pa? Ang mga kapatid na hindi makasundo, ang mga magulang binabastos, binablackmail, ini-ignore. What made it more shocking is that we have the capability and can act the same as these people. Mismong tayo ay maaaring kaisa ng mga taong tulad nila. Minsang halos isumpa natin ang isang driver na kinatayo sa kalsada. Diba? Pakabahin ang mga kasama natin sa loob ng sasakyan, sa pulutong na pagmumura dahil sa mabagal ang nasa unahan natin o di kaya ay panay na pagbusina ng nasa likod naman natin. Yung bang napaka-rude, napaka-impatient na kapag di nagustuhan ang serbisyo ng isang kahera halimbawa sa isang grocery, ang bukang bibig ay gusto ko makausap ang manager niyo at irereklamo kita. Hindi ba't napakaraming ganyan at ako'y maraming natunghayan ng ganyan. At pasasabi kong dati, isa ako sa mga ganyan. At kung sasabihin nating ni minsan na hindi tayo naging hostile, hindi tayo naging rude, hindi tayo naging mean, hindi tayo naging selfish or impatient and uncaring, bakit naman nagsisinungaling tayo niyan? Be reminded that all of us have the seeds of such attitudes in our hearts. Aminin man natin ito, hindi. Sabi sa Matthew 15, verse 19, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Lahat tayo at some point of our life ay naging mahirap pakitunguhan. O maaaring hanggang yun ay mahirap pa rin tayong pakisamahan, unaware lang tayo. Dealing with difficult people at some point can be harmful and a source of stress for us and others. It can drain our energy, our productivity, and even our happiness. Napakahirap kung may kasamang magagalitin, bastos, o di kay bully, makasarili, walang pasensya at walang
pagpapahalaga sa damdamin ng kapwa. Hindi mo matimpla kung paano at kailan kakausapin, ano at sino nga ba ang mga difficult people. They come in all colors, shapes, sizes, religions, and nationalities. Kahit pa sa loob ng simbahan, kahit saan mang bansa at ano pang kultura, mayroon at mayroong mga taong napakahirap talagang pakisamahan. Ngunit paano natin matutukoy kung ang mga kausap na pala natin ay naiiba? Mga taong ang hirap tansyahin kung ang mga kausap na pala, kung paano natin silang kakausapin, kung paano natin silang pakikibagayan. People who are difficult to deal with. Mga taong nakapanghahawa ng taglay nilang negativity sa kanilang matikitan. Masahol pa sa virus kung kumalat ang kanilang kayabangan na bukod sa nakapananakit ay nakamamatay ng relasyon. We are going to discuss some major characteristics of we call difficult people for enlightenment. Maaaring hindi natin alam na ang mga kasama na pala natin sa buhay o mismong tayo ay difficult, na hindi lang natin pansin dahil nakasanayan na. Magbibigay din tayo ng mga pamamaraan upang kahit papaano ay mapunan ang gap na dala ng posibleng pagkasira ang relasyon dahil sa ganitong mga pag-uugali. Una, sa mga kadalasang nakikita natin, napakahirap pakibagayan ay mga self-centered people. Ang mga taong ito ay palaging nakadepensa sa kung ano ang pinaniniwalaan kahit na ito ay mali sa karamihan. Ang gusto lamang nilang pininindigan ay ang gusto nilang paniwalaan at ang pagturing sa mga paalala or unsolicited advice ng iba ay isang paraan ng pakikialam. Ito ang mga taong sarado ang isipan at hindi nakikinig sa opinyon ng iba. They usually think that others' opinion is an attack against them, so they become more defensive and throw stones towards others. Kadalasan natin ito makikita sa loob ng mga tahanan. Lalo sa mga anak na ang gustong pakinggan lamang ay ang kanilang mga sarili at paniwalaan ang kung anong gusto nilang paniwalaan at sundin. Para sa mga self-centered people, sila lang ang laging tama. Sila lang ang laging magsasalita habang ang kaharap ay tagapakinig lamang. Makikita natin ito kalimitan sa mga dominanting asawa, mga nagtutusto sa kabuhayan ng pamilya, sa mga kaibigan ang tingin sa sarili ay nakaaangat kaysa sa iba. They see that the world is just about them. Para sa kanila, ang mahalaga ay sila at ilang taong kasamang kaya nilang kontrolin. Kaya't wala silang pakialam sa kapakanan ng iba. Ang ganitong mga tao ay mala diktador. They frequently use the words like should or must. Dapat ito ang isuot mo at hindi yung gamit mong mukha kang lumalakad na katre. Kailangan ito ang sabihin mo, gusto ko ay ito. They want to be the dominant figure in any relationship to get what they want while making themselves the center of attention. They always think they are superior to others. Masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili na makikita sa pamamaraan ng kanilang mga pananalita, pakikihalubilo sa ibang tao. They maintain a superiority complex that leads them to devalue others. May mga ilang kabataang Filipino ang naringgan ko sa mga lugar na nabisita namin noon na ayaw daw nilang tumira sa Pilipinas dahil daw maraming ipis, mabaho raw, marami daw daga at ang mga tao daw ay mga marurumi. Ang ganitong pananaw ay dapat na itinatama ng mga magulang habang sila ay mga bata pa upang hindi lumala na maaaring humantong sa masyadong mataas na pagtingin sa sarili hanggang sa sila ay makapang-api na. Self-centered people are egocentric, narcissistic, and full of opinions. It is always about their opinions and don't consider the opinions of others. It is always about their belief, their way of thinking. Yung kanilang mga pinaniniwala ang tama, ang para sa kanila ay tama. And because of their self-centeredness, they are consumed by their own point of view, self-image, desires, and preferences.
Kadalasan, ang gusto ng mga taong ito ay mamayani sa pag-uusap o kung di man ay putulin ng putulin ang pagsasalita ng kausap para ipilit ang sa kanya. In their minds, they must always remain on top and be better than most people to be able to feel good about themselves and be satisfied with their worth. Para sa kanila, sila ang the best of the best. Sila na ang may pinakamaraming narating na bansa kaysa sa iba. Sila na ang may mga kaibigang iba't iba ang lahi. Sila na ang pinakatama ang pagbigkas ng mga French or Italian brands ng pabango or damit like Lacoste, Giorgio Armani. Marami kasi akong mga na encounter ng mga ganyang mga tao na sobrang taas ang tingin sa sarili. They believe as if their experiences, knowledge, and achievements are superior to everyone else. They don't know what empathy is. Their display of sympathy or compassion is usually conditional, thus making it difficult for them to understand the depth of true empathy or what this concept really means. Nakakilala na ba kayo ng taong ang buong akala ninyo ay nakikisimpatya sa inyo? Yung pala, nagkukunwari lang. Isa lang palang grand show. They are egotistical or arrogant because they see themselves as important and better than every other people or person. Naniniwala silang kung wala sila, hindi matutuloy ang isang pagtitipon, ang isang lakaran, ang isang proyekto, o isang balakin. They are pretentious and hide their insecurities in secret. Kalimitan ang mga taong ganito ay matatapang, confrontational, laging nakikipag-away sa mga loob man ng public transport o sa mga kalsada, pero sa likod nito ay puno ng insecurities. They are extremely selfish. They have the mentality of me in everything because they think that the world revolves around them. Sa akin ito, akin siya, ako ang dapat nakaupo doon at hindi siya, ako ang may pinakamagandang damit at marami pang ako at akin. Sino pa ang mga taong mahirap pakisamahan? Judgmental people. By calling out judgmental people, they're essentially being judgmental. It is our human nature to judge others to some extent, yet even if we're not overly sensitive, it's upsetting when others are overly critical of us, hindi ba? Masakit yung nahusugahan o napagbibintangan ng mga bagay-bagay, lalo pa at kung ito ay hindi naman totoo. It is never constructive to any person. In fact, it is destructive. At kung minsan ang mga natatanggap nating panghusga ng iba sa atin, noong tayo ay mga bata pa, ay nadadala na natin o nadala na natin hanggang sa pagtanda, noon ay kasamang galit. Kawalang tiwala sa ating mga sarili na unti-unti tayong kinakain, hindi ba? Ano ba ang kalimitang tukso sa iyo nung ikaw ay bata o bata pa? Marami akong kasing naringgan. Tinukso nung ako'y bata, tinuksong tikling, baluga, kasi maitim, pango, dahil maliit ang ilong, sabog ang nguso, unano, at kung ano-ano pa. Ang mga judgmental ay nagtataboy sa maraming tao, hindi lamang sa kanilang mga pananalita, kundi pati na rin sa paraan ng kanilang pagsasalita. They will speak to a person with hatred, contempt, or disrespect. Instead of speaking calmly and reasonably, they can be highly emotional, throwing insults, or using bad language. Sila ang mga taong mahilig magmura kapag nagagalit. Madaling magbigay ng conclusive statements. Sigurado ako. Kaya hindi sinagot ng asawa ko ang mga tawag ko dahil may iba na siyang babae. Familiar? A judgmental person often base an individual's worth on their character traits, their appearance, or some other criteria. Nako, masama ang ugali ng taong yan. Tingnan mo magmanamit, parang taga-kanto lang. Naku, tignan mo yan si kumare. Mukhang bedsheet sa suot na damit. Napakabaduy. Yung bang mapansin lang na tumaba, sasabihin kagad, buntis na kaagad. Makita lang panay lalaki ang kasama, sasabihin, maharot na. Mapansin lang pumayat, sasabihin, lulong sa bisyo. They are unable to separate a person from their actions. And judgmental people often believe
that they are superior to the person they are criticizing. Sila na lamang ang parating tama at magaling. Nakalulungkot man. Pero maraming Christians ang judgmental at self-righteous. Ang iisang Bibliang ginagamit ng maraming dominasyon ay nagagamit sa sandata para manghusga. Yung ba sasabihin kami ang totoong simbahan at ang lahat ay bulaan? Kapatid, kailangan bumalik ka sa amin. Kung hindi, mananatiling kasama ng dyablo. Kapag hindi ka nila kapanalig, tuturing kang kampo ng dyablo. Mga bagong sulpot, mga bulaang propeta, mga pastor na gumagawa lamang ng pera, hindi ba yan ay mga panghusga? Kahit sa kapwa nila kapanalig, ay mahilig makipagtalo at ipilit, ang para sa kanila ay tama. At marami kong umasta ay parang sila ang tagapagligtas at hukom. Dahil nabasa ang iba't ibang sali ng Bible, ang tingin sa sarili ay mga pantas na at alam ang kabuuan ng Diyos. At sa maraming pagkakataon ay nagagamit pati ang pangalan ng Diyos sa kanilang panghusga. Yung ba sasabihin, ang sabi ni Lord sa akin, kapag hindi ka nagpa-member sa amin, tiyak impyerno ang bagsak mo, Brad. Kapag hindi ka bumalik sa dati mong relihiyon, ikaw ay mananatiling kampo ni Satanas. In looking down on others, the judgmental person has an ego problem, a heart filled with pride. What else? Sino pa? Ano pa? Sino pa mga taong napakahirap pakisamahan? Manipulative people. Manipulative people exhaust time and energy out of our life under the facade of friendship. They are incredibly skilled liars. They insist an incident that didn't happen when it did, and they insist they did or said something when they didn't. Ang kanilang mga aksyon ay hindi tumutugma sa kanilang mga salita. Sasabihin nila sa iyo kung ano ang gusto mong marinig, pero taliwas ang ikinikilos ng kanilang katawan. Yun bang nakangiti pero napupuyos ang mga kamay sa inis? Ipapangako ang kanilang mga suporta, pero pagdating ng oras na kailangan ng ibigay ito, ay kikilos silang parang hindi makatwiran ang kahilingang ibinigay sa kanila. Nasagutan kita kahapong sasamahan sa palengke, Mars, pero ano? Kasi naman ura-urada kang ura-urado kang mag-request. May mga ganyan. Sa una, ipadarama nila na mapalad sila at nakilala tayo, pero sa kalaunan ay pamumukha sa ating tayo ay mabigat na pasanin. They are expert at doling out guilt. They are masters at leveraging our guilt to their advantage. Para sa kanila, anuman ang ating gagawin ay mali, at anumang pagpapasya na ating ginawa, na kasama sila ay lalabas na wala silang kasalanan at kinalaman, at ang lahat ay pananagutan lang natin. Hindi ba may mga ganyang klaseng tao? They claim the role of the victim. When it comes to manipulative people, nothing is ever their fault. Wala sila parating mali. No matter what they do or fail to do, it's someone else's fault. Nalate ako kasi traffic sa Kamuning. May banggaan sa EDSA. Tumataba ako kasi luto ka ng luto. Familiar ba kayo dyan sa mga ganyan? Someone else made them do it, and usually it's you. Kasalanan mo, kaya ka napuyat. Sinabi ko bang hintayin mo ako? Problema mo kung bakit ka napagod. Sinabi ko bang maglinis ka na maglinis? Pagkakamali mo yan kung bakit napanis ang ulam. Sinabi ko pang ipagluto mo ako. If they get mad, it's your fault for upsetting them. Pinag-iinit mo ulo ko. Sinisira mo ang araw ko, pinapapangit mo ang mood ko. They don't take accountability for anything. And whatever manipulators are feeling, they specialize to exhaust everyone around them into those emotions. If they're in a bad mood, everyone around them knows it. Yung ba sasabihin ng mga tao, naku, wag niyo munang kakausapin at mainit ang ulo. And the worst part is their skills to make everyone around them see it and make them responsible for their bad moods and oblige them to resolve it. And they undermine the legitimacy of our complaints by reminding us that their problems are more serious. Huwag mo na ikwento yung mga problema mo. Mas malaking problema ko dyan. Tigilan mo na mga daing mo at nagiinit lang ang ulo ko. At anong implikasyon nito, mga kapatid?
Huwag mo siyang idamay sa mga issues mo. Yun lang yun. Maraming ganyan mga tao. Sa saya kasama, pero sa pagluluksa, mga nawawala. Alam na mga taong ito ang ating mga kahinaan na siya nilang ginagamit laban sa atin. Wala silang pakialam sa kung ano ang saloobin natin, but they will use in time to manipulate us, not to make us feel better. Ano pa? Sino pa ang mga taong mahirap pakisamahan? Negative people. May kakilala ba kayo mga ganyan? Negative people absorb the life out of the room by imposing their negativity and pessimism upon everyone they encounter. Their viewpoints are always glass half empty. And they can inject fear and concern into even the most gentle situation. They always worry. Nag-brown out lang, may kudita na. Hindi lang natanggap sa trabaho, mamamatay na sa gutom. Nakita lang nagbubulungan ng kapitbahay, pinagchichismisin na daw siya kaagad. Nalugi lang ng isang araw sa negosyo, bagsak na ang kanyang negosyo. Hindi lang nakapagtapos sa pag-aaral, walang kinabukasan. Na broken-hearted lang, tatalo na agad sa pusali. May nakapalang nabukol sa alak-alakan, cancer ka agad. Tila automatic na sa mga taong negative ang mag-isip at mag-react negatively. Hindi na nila kailangang paghirapang panggawin ito. Kapag may mga pangyayari sa buhay, ang nakikita agad ay yung negative. Nakafocus ka agad doon sa hirap, sa sakit, sa pangit, sa kulang, sa mali, at kung ano-ano pang negativity. And negative people survive on their unhealthy diet, and that is too worrying. When people start to tell them what to do with life, what businesses or business to put up, or whether they should change their job, for sure negative people is positioned on the negative side. They do not realize it. Hindi nila alam na ganun sila. But this is a sure sign that they have not sorted out their own life affairs. For them, it is much easier to tell everyone else how to live their lives than to fix their own lives. And negative people enjoy secrecy. Ang hilig nila magtago, maglihim-lihim. Mga taong mapapagod kang kilalanin dahil sa napakaraming pagtatakip sa kanilang mga pagkatao. Maraming paglilihim at ang mga inventong kwento ng kanilang buhay para sila maprotektahan. And they are afraid to reveal too much information about themselves because of their fear that doing so would be used against them in some ways. Nalilimutan nilang sa pagiging bukas. Bagamat hindi naman natin sinasabing magbukas na lang tayo ng sobra ng pinto sa lahat, ay magbibigay sa atin ng pagkakataong magkaroon ng totoong mga kaibigan, kahit papaano. And negative people are obviously pessimists. They rarely foresee a happy outcome or great results. They always imagine that everything will go wrong. Ayoko sumakay ng eroplano, baka mag-crash landing. Ayoko sumakay ng cruise ship, baka lumubog. They cannot limit their exposure to bad news. They love to spread bad news, actually. Hoy, marinig mo na ba yung balitang magugunaw na daw ang mundo? Nabalitaan mo na ba yung masamang balita na si Pidyong namatay na? After which they will fill you in all the gory details. Nasabi nila yan, tapos dadagdagan pa nila ng mga kahindik-hindik pa ng mga detalye kung anong mga nangyari. At ang ganito mga balitang na ibabahagi ng mga negative people ay nakapagdadagdag ng bigat sa loob ng makaririnig. Hindi ba? Hindi nga ba't may mga taong sa tuwing ibubuka ang bibig, ang lumalabas ay puro hinagpis, puro daing, puro sakit? What else? Negative people are very sensitive, mga onion skin. They are oversensitive to criticism, even taking compliments the wrong way. Excuse me. They interpret innocent remarks as being arrogant or rude. Mga pikon. Napag-usapan lang ang ilong, nag-walk out na dahil sa pag-akalang ang maliit ng ilong ang pinatutungkulan ng mga usapan. May nag-uusap lang sa kanto tungkol sa isang matabang ale. Ang isip, sila ang pinag-uusapan. Ang laging nasa isip ay pinatatamaan sila ng preacher sa sermon nito at gusto silang ipahiya.
They complain a lot and tend to whine a lot, convinced that the whole world is against them. Feeling victim sila ng lousy weather, ng difficult na boss, ng bad luck, and their upbringing. Ang pakiramdam palagi ay nagsanib-pwersa ang elemento ng tubig, ng apoy, ng hangin at kalupaan para sila pabagsakin, para pagluksain at paiyakin. At sa tuwing mabibigo sa buhay, ang palaging sinisisi ay ang mga pamamaraan ng pagpapalaki ng kanilang mga magulang sa kanila. And forget to step back and look at other factors such as lack of energy, creativity, or simply hard work for their failures. They never move outside their comfort zone. Moving outside the familiar world is a disgrace for them. Kaya't lagi na lamang nagkukulong at napakapili sa mga taong kakaibiganin. Makasara ang pag-iisip sa mga bagong bagay at magtitiis sa mga nakasanayan dahil sa takot na magkamali at sumubok ng bago. Gugustuhin pa rin maglabas sa kamay kahit na may washing machine dahil dito sila mas hiyang habang duguan na ang kanilang mga palad, ang kanilang mga daliri. Gugustuhin pa rin gumamit ng makinilya kahit na kaysa computer system dahil sa ayaw na mag-aral pa, ayaw na magpaturo pa, ayaw tuklasin ang tamang paggamit ng kanilang mga cellphone. Dahil sa ang isip nila, hindi nila kaya, hindi nila maiintindihan. And they cannot face the possibility of more fear, discomfort, challenge, or failure. A negative person may say something positive or can give compliment and finish their statement with the word but or but word, turning their compliment into an insult. Hindi ba? Yung remark tulad ng maganda itong restaurant ha, pero ang service crew hindi. Di ba? Positive nung una, pumangit nung uli. Alam mo, masarap ang adobo mo, ha? Pero parang lechado. Di ba may mga ganyan? Ang ganda ng gift mo sa akin, pero sana pinera mo na lang. Negative people usually think they are not smart enough or good enough. Ikaw na lang ang mag-lead sa prayer, hindi ko pa kaya. Ikaw na ako mausap, baka sigawan ako eh. Ayoko na magmahal pa, baka kasi mabigo lang ako ulit. Ayaw nilang sumubok sa isang bagay dahil inuunahan sila ng pagkatakot na baka sila masaktan, matalo, maiwan at kung ano-ano pa. At sa mga taong nakakahalubilo nila, mayroon sila palaging nakahandang mga pintas. Alam mo yung taong yan bastos kung tumingin pa ilalim. Alam mo yung babaeng yan masama ang ugali ang itim kasi ng gilagid. May mga ganon. And it's true. Ang hirap pakisamahan nitong katrabaho ko. Malabo ko siyang makasundo. Offensive magsalita, itong taong ito, ayaw ko siyang maging kaibigan. So a negative person will hardly recognize joy, passion, contentment, and excitement because they always put a negative spin on good news. Meron ka mang gustong i-share sa kanila na magandang balita tungkol sa mga plano mong pagtatayo halimbawa ng online business at kung paano ito i-market. Pero mag-aalangan kang ikwento sa kaibigan mong kilala mo namang napaka-negative, di ba? And why? Dahil imbis palakasin ang loob mo, ay pahihinain pa nito ng kung ano-anong salitang papaano kung. Naku, papaano kung hindi mag-click? Papaano kung walang bumili? Paano kung matunaw ang puhunan mo at malugi? Pag-isipan mo muna ng 2 taon yan, Mars. Baka ka bago ka sumabak dyan at mahirap na. May pandemic pa naman ngayon. And they will caution you to be careful, warn you of the dangers, and tell you to think carefully before engaging into such plans or dreams. Hindi ba nakapakahirap kasama ng ganyan mga klaseng tao? What else? Arrogant people. Arrogance is a false confidence and it always masks major insecurities. Arrogant people tend to be lower performers, more disagreeable, and have more cognitive problems than the average person. Ang mga taong palaging late sa mga usapan ay tanda ng arrogance dahil para sa kanila, mas mahalaga ang kanilang oras kaysa sa iba. Kaya tayo wag malilate. Baka kayo nalilate sa mga usapan. Madalas silang putulin ang sinasabi ng iba para ipakitang higit na may katuturan ang kanilang mga sinasabi. Wala silang kaunting pagpapahalaga sa opinyon ng iba dahil sa paniniwalang higit silang mahusay kaysa sa kanila.
Kailangan lagi silang inuuna, laging iniistima, laging pinapansin. Dahil maganda sila, mahal ang suot nilang damit, dahil mayaman sila, dahil lingkod sila ng simbahan, at kung ano-ano pa. They go out of their way to be right. Dala nila ang stress sa buhay dahil hindi sila marunong makinig at mahilig gumawa ng mga excuses kapag napapasubo na. And they think that their status is more important than whatever contribution they make. Tama na yung nag-ambag ako ng isang platong kutsinta. Total, ako naman ang chairman ng asosasyon na ito. Hindi ba may mga ganyang klaseng tao? Kapag tinanong mo kung kaya ba nila ang isang bagay, ang sagot ay palaging, yes, of course, kaya ko. At kapag hindi nagawa, isisisi sa iba. Gagawa ng napakaraming dahilan. Ayaw nilang minamaliit sila at ang kanilang kakayanan. So they tend to showcase themselves as always capable, and backing out from the task will demonstrate a flaw. Kaya hindi nila ginagawa ang tumanggi. Sa lahat sinasagutan. Ano pa? Mapang-api ang karamihan sa kanila. Lalo pa sa mga taong mahihina at walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. They can tolerate people who show signs of being imperfect. May mga naringgan ako mga taong nagsasabing ayaw nila makipag-usap sa mahihina ang pag-iisip dahil nasasayang lang daw ang kanilang mga oras. May mga ganyang klaseng tao. Nayaya mo sila sa mga taong natatanggan sila hanggang sa ituturing ang mga itong kaaway. And they love to be talked about. Gusto nila laging pinag-uusapan, pinagchichismisan, kaya't may kakayanan silang gumawa ng mga controversies para makahatak ng atensyon ng marami. May bago lang gamit, ipaparada na sa mga kaibigan, ipapost sa social media. Mayroon pa akong mga nasaksihang kasama ng post, isang Bible verse pa. Brand new outfit, instant posting ng pictures or status sa social media gamit ang hashtag walk up like this. Ang dami ko nakikitang ganyan. Anytime there is a discussion, they like the discussion to be about them or about what they believe. Laman sila ng FB, Instagram, Twitter, Tumblr, etc. para makipagtalo, mang-insulto, mang-bash. At palalabasin sila ang naapi, sila ang sinisiraan, sila ang hinahamak. In short, they play a victim. Arrogant people think that the world is all about them. Katulad nung una nating nabanggit na. Ang laging laman o parating sinasabi nila is me, ako, myself. Yan lang ang mga tanging maririnig natin sa mga taong mayayabang. Kahit hindi naman tinatanong, sila na mismo gagawa ng paraan just to get the attention of others. Alam mo bang nakabili ako ng bagong phone? At cash ha? Meron ba kayong mga nakikitang mga ganyan? Ang ganda ng shoes ko, no? Chanel yan. Ako pala yata nakapag-travel sa Europe. May mga ganyan kasing klaseng ng tao. At ito mga sinishare ko sa inyo ay mga experience ko at mga nakita at mga na-encounter ko ng mga tao. Makasarili sila at walang ibang mas magaling kundi sila lamang. Sila na ang maraming kaibigang mayayaman, sila na ang nakatapos sa kolehiyo sa Ateneo, nakapag-master sa Harvard, sila na ang matatalino at nakaaangat. And if it is about a general subject, they want everyone to agree to their opinion. Para sa kanila kasi, ang kanilang paniniwala lamang ang tama at ang ibang paniniwala ay mali. They love to talk and hate to listen. They consider people they don't like as enemies or threats. And they can't stand people who are not like them. They want everyone to be like them. Ang gusto nila kung anong hugis ng labi nila, ganun din ang mga labi ng kanilang mga kaibigan. Para silang school, imposing a uniform outfit for everyone. Hirap silang makitungo sa mga taong di nila katulad at hindi nakaaabot sa kanilang expectations. At mababa ang pagkingin nila sa mga ito. Masasabing, admin assistant ka pa rin after 5 years? O di kaya naman sa mga bahay may mga ganito. Hanggang ngayon, hindi ka pa tapos maglinis ng toilet? Kung ako yan, na general cleaning ko na ang buong bahay, ang bupad mo. Di ba may mga ganyan sa mga pamilya?
At ang kanilang kayabangan ay parang paraan ng pagtatago ng kanilang kahinaan. Kaya kaya nilang magpakita ng kagandahang loob pero sa likod nito ay kalupitan. At ginagamit nila ang pagkukunwaring ito para makakuha ng atensyon sa marami at mapuri. But this element of false magnetism can be easily recognized because they cannot sustain it for so long. Ngayon ang tanong, after na pinag-usapan natin itong mga major traits ng mga difficult people, of course may mga marami pa yan. Ang tanong, how to deal with them? How to deal with difficult people? Una, kailangan mayroon tayong ganitong mindset. Have a mindset that no one is perfect. Dapat tanggap natin yan. The first step in helping us deal with difficult people is understanding that we are not better than such people by nature. We are all the same because no one is perfect. All of us have flaws and limitations. Sabi sa Ephesians 2, verses 1 to 3, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you follow the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them in one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Nakita ninyo itong sinabi ni Paul. Lahat tayo ay makasalanan at lahat tayo ay patuloy na nagkakasala. Nagiging banal lamang tayo sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo na tinanggap natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya't napakahalaga na meron tayong kasiguruhan na talagang si Kristo nga ang ating tinanggap at patuloy na niyayakap sa ating mga buhay. We should be reminded that we live in a fallen world filled with sinful people. This fact should be our mindset so that we are not always shocked when we encounter difficult people or when we find ourselves being a difficult person. If we have received Jesus genuinely, then we are forgiven from these sinful attitudes and behaviors and will be equipped to be transformed into the best version of ourselves. So, when we find ourselves displaying such attitude and behavior, we should confess to God and trust that we will be forgiven, cleansed, and changed. So 1 John chapter 1 verses 8 to 9. Anong sinasabi? If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. But we should also do our part for such change in our character, and that is our obedience to the Lord. And this change entails our part of cooperation and obedience, of course, to God, to live differently. God's forgiveness of our difficultness and sinfulness is the basis on how we are to respond to difficult people, and that is with kindness. Pakatandaan natin, tayo rin ay tulad nila. Nagkakamali. Dahil hindi naman din tayo perfecto, tulad nila na hindi perfecto. And as Christians, our mandate is not to return evil for evil, but to return evil with good. So Romans 12 verses 19 to 21, anong sinasabi? Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. We are called to love our enemies and to pray for those who persecute us. This may seem impossible, and in our own power, it is impossible. However, with God, who is actively working in us, it is possible. So Matthew 19, verse 26, ano ang sinasabi rito? Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible.
Most importantly, we must realize that we have not received what we deserve from God, but have received mercy and unmerited favor instead. While we were hostile and at enmity with God, He sent His Son to die for our sins. Sa Romans 5 verses 6 to 8, anong sinasabi? You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely would anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. And as a point of clarity, it is not wrong to involve legal authorities. Criminal behaviors is not what we are referring to when we talk about difficult people. Social authorities have been put in place by God to uphold the law. And it is not wrong to use them. Kung talaga sinasaktan na tayo, meron ng mga paglabag sa ating karapatan, isuplong. Sa Romans 13 verses 1 to 2, anong sinasabi? Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. However, we are not to seek societal justice out of vengeance, mga kaibigan, mga kapatid. Marami kasing nakukulong hindi dahil sa may kasalanan, kundi dala ng paghiganti ng mga taong may galit sa kanila, hindi ba? What else? Deal with them by living with the golden rule. Ano ba yung golden rule na yan? Sa Matthew 7 verse 12, anong sabi? So in everything, do to others what you would have them to do to you. For this sums up the law and the prophets. Yan ang golden rule. Huwag mong gawin sa kapwa mo, ayaw mong gawin sa iyo. And Jesus tells us to treat others the way we want to be treated. Otherwise known as the golden rule. This is not always easy to do because our natural tendency is to retaliate when we have been hurt by the words or actions of another. Fair is fair, we might tell ourselves. But true Christianity is about rising above what our human nature wants to do. It is about living as Jesus lived, for He came to show us a better way. That's why He shared these words sa Matthew 5 verses 38 to 42. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. And whoever compels you to go 1 mile, go with him 2. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. This is not to say God expects us to allow someone to abuse or beat us or allow someone to take our possession. Wag tayong maliligaw. Dito sa metaphor ito, may malalim na kahulugan. Rather, He is addressing the human desire to retaliate or take revenge on difficult people. So as much as we might think it is right to make things even with someone who hurt us, that is not what we are expected to do, mga kapatid, mga kaibigan. Instead, we are instructed to leave the vengeance to God, who always knows exactly what is best. Remember that our imperfections can lead us to wrong actions. Kaya't isang katalinuhan ang isuko ang lahat sa Diyos dahil nakasisigurado tayong tama ang kanyang mga pagkilos dahil sa kanyang perfection. So Romans 12 verse 19, ang sinasabi, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. We should start by realizing that there is one who already knows everything about each and every one of us. God sees the complete picture.
He has all the pieces and He truly understands us. His love and compassion for us are not defined by how easy we are to get along with. He loves us despite of our difficult parts, and He sets us a beautiful example of how to do the same with others. So Romans 5 verses 6 to 8. Anong sinasabi? You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Yung binasa natin kanina, very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. Hindi ba napakaganda nung sinabing ito o sinulat na ito ni Paul sa mga Romans? Isang napaka matuwid na tao, Diyos na nagkatawang tao ay mamamatay para sa makasalanan. Ano pa? Deal with them by doling out love. Dealing with difficult people by giving to others what they don't deserve. Ano pang hindi deserve dito mga ito? Love, yung pagmamahal natin. If God were to give us what we deserve, what would we receive? Hindi naman natin deserve ang kanyang pagmamahal dahil tayo ay makasalanan, pero ibinibigay niya pa rin. His love and compassion for us are not defined by how easy we are to get along with. He loves us despite of our difficult parts. Ganun pa rin, ganun siya. So, ganun ang ine-expect niya na gawin sa atin. We receive His unfailing love since we are all sinners. We are all deserving of death. Sa Romans 6:23, ang sabi, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yet God, in His infinite love, paid the price of our sins through the sacrifice of His Son, Jesus Christ. He gives each of us an opportunity to have eternal life at the perfect time. God loves all of us, and He expects us to treat others as He treats us. That's why He says in Luke 6:27 to 28, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. With God's help to love, do good, bless, and pray are possible, no matter how challenging someone may be. Ano pa? Deal with them in peace. Let us not antagonize difficult people. Each of us has trigger points that when set off can and will bring out the worst in us. When we understand this about someone else, we will be able to avoid them to push their buttons to retaliate. Hindi ba? And we have to refrain to get into pointless debates or arguments or bring up provocative subject that can trigger misunderstanding. Sa 2 Timothy 2 verse 23, ano sinasabi dito? Don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. We should choose our words carefully. Mga salitang nakapagpapaamo, mga salitang parang malamig na tubig na nakapagpapahupa ng mainit na apoy. At hindi gaas o gasolina para lalo pang palakihin ang maliit pa lang na apoy. Let us not inflame a situation with our words that can trigger into an inferno in the making. Proverbs 15 verse 1, ang sabi, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Sa Romans 12 verse 18, ang sabi, if it's possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Let us learn to change the topic if necessary. Kung nagkakainitan na, napipiko na. Kung ang pinag-uusapan ay nakapagpapainit pa ng ulo lalo, sa taong talaga namang mainit ang ulo, palitan ang pinag-uusapan. If that doesn't work, perhaps we can politely excuse ourselves from the conversation. Pwede nating sabihin tuwiran na sa ibang araw na lang kayo mag-usap o ibang araw na lang tayo ulit mag-usap. Let's talk something else. So ano pa? Make a self-assessment before dealing with difficult people. Ang taong matatalino ay tanggap na mismong sila at some point ay naging mahirap pakisamahan. Hindi nga ba't nagagawa nating magsungit kung minsan, yung ayaw muna nating kinakausap tayo, lalo pa at bagong gising. Kung minsan,
napakikitunguhan tayo ng iba sa di maayos sa pamamaraan dahil na din sa ating kinikilos. Hindi nga ba? May mga mister na nagiging malupit sa misis dahil na din sa mga pagpapahirap ni misis. Anong pagpapahirap yun? Mga di makatarungang pagsiselos, mga expectations na beyond one's dream. Maaaring kaya palang malupit ang paligid sa atin ay dahil malupit din tayo sa kanila. Kalimitan kasi ang nakikita natin ay base sa ating self-bias. A self-serving bias is the common habit of a person taking credit for a positive events or outcomes but blaming outside factors for negative events. And it's easy to be defensive until we stop and ask ourselves why we are reacting in that way. In doing so, we can gain some insight about ourselves that will help us in the future. When dealing with difficult people, look for the best in everyone. No one is perfectly bad or perfectly good. Mayroong kabutihang nakalagay sa puso ng lahat ng tao, maging sila man ay tinuturing na pinakamasamang tao sa buong mundo. Remember, we don't have all the pieces to this person's puzzle. There are things about this person we don't know or don't understand, but God does. He can help us to be kind and patient until we discover things to appreciate about the individual. Sa 1 Corinthians 13:4, ang sabi, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. So we are not naturally that way, but God is. It is best that we go to Him in prayer and ask for His revelation of what we really need to know. This will help us to bear with the person, to treat him or her with the patience and kindness with which God treats each of us. Ano pa? Deal with them by building small bridges. Instead of constructing thick walls around us for our protection, let us build small bridges to reach out. We are not saying that we become bridge-playing friends with difficult people in our lives, but there is opportunities for us to take small steps to close the gap in what separates us from them. We can find small, genuine compliments to give. We can build on commonalities. We can show that we can be trusted, acknowledge, and don't argue. Let us remember that we are all damaged people caused by sin, but are restored and made whole again by God, the Father, through His Son, Jesus Christ, with the fellowship of the Holy Spirit. So Romans 3 verses 23 to 24, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. And lastly, deal with difficult people by withdrawing. When all else fails, walk away from difficult people. There comes a time when it's necessary to distance ourselves from some people. Those who, for whatever reason, always want to antagonize or even harm us. Minimal and even no contact may be the best option in certain situations. God doesn't expect us to stay in abusive relationship. Sa Proverbs 22 verse 24, ang sabi, do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easily angered. He does, however, want us to develop His mind in us so we may interact with everyone in a more godly manner in the future. And we can remind ourselves of the things that really matter and remember that some quarrels are simply pointless. There is no use of getting entangled with a difficult person when the end result is unprofitable and worthless. Kung kinakailangan iwasan ng mga taong sadyang nakapananakit na sa atin, gawin na, kaagad. Higit na mainam na mabigyang proteksyon din ng ating sarili sa tuluyang pagkasira ng ating emosyon at katinoan. In some situation, it is best to try to avoid certain difficult people altogether. So we have to protect ourselves and pick the right people that we want to surround us. Choose people who are positive and that will lead us to healthier life.
And let God deal with difficult people that we have met for a possible transformation of their heart and mind. Sa 1 Corinthians 15, verse 33, ang sabi, do not be deceived. Bad company ruins good morals. As much as we are able, we should make friendship with those who are seeking to honor God the same way we are. At kung sakali mang ang mga kaibigan natin ay may ibang pananampalataya, panatilihin nating maging tulay tayo para sa kapayapaan at pagmamahal at hindi sa pakikipag-away. So in conclusion, people can be difficult, no doubt, and how they live may tend to bring out some of the worst in us. And we need to remember that our natural reaction is not always the best way to respond. However, God gave us a better way, a kinder, more patient, loving way to view and interact with others. It's His way, and it needs to become ours as well. Sino ba mga taong hirap natin pakisamahan? Ang biyenan ba natin? Kaya parati na lang sumasangkot sa buhay mag-asawa ninyo? Ang boss ba ninyo o boss ba nating imbis maging supportive ay napaka-distracted? Ang mga kaibigan ba nating flame mode kapag hindi nag-agree sa opinion niya? O baka tayong mismo ang napakahirap tansyahin, napakahirap patawanin? Saan man tayo dito? Pakatandaang mayroon tayong dapat at pwedeng gawin. Magpasakop sa Diyos, isuko ang saloobin at magpabago. Ating hilingin ang kanyang gabay upang ating pakikipagkapwa ay maging maayos at payapa. Let us do our level best to improve the relationship, then level off the impact they have on us. Pagpalain tayong lahat ng Diyos, ingatan at pagyamanin. Maraming salamat.